ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Halos magwala nga itong si Marge sa mga nalaman niya na itong si Jobert nga ay nahulog sa hagdanan. Subalit ang pinalalabas nga nila ay aksidente ang nangyari. Ito ngang si Thea ay nagmamadali ngang umalis dahil alam niya na kapag nalaman ni Marge na siya ang tumulak kay Jobert ay hindi siya nito tatantanan. Kaya naman pagkakuha nga niya ng kanyang bag ay tumakbo na ito. Hindi niya rin nakuha ang cellphone na kailangan niya nung mga oras na yon. Dahil sa totoo lang, ay nagmamadali nga siya dahil biglang dumating itong si Edward at itong si Jobert nga ay agad-agad nga niyang dinala sa ospital. Nawalan nga ng malay itong si Jobert at tumama nga ang ulo nito sa simento dahilan para makomatose nga ito. Iyak ng iyak noon si Marge dahil pakiramdam niya ay pinagtakpan na siya ng langit at lupa dahil ang nanay niya ay hindi niya mahanap at itong si Jobert pa ay nasa ospital. Nung mga oras na yon ay hirap na siya kung paano hahatiin ang kanyang sarili para sa kanyang anak at para kay Jobert. Samantala, mabuti na lang at dumating nga ang kanyang kaibigan na siyang nag-asikaso sa kanya at tumulong para nga may magbantay pansamantala dito kay Jobert. Agad namang iniabot ni Edward dito nga kay Marge ang cellphone na nakuha niya matapos niyang makita si Jobert na nakahandusay sa lapag. Nagulat noon itong si Paulo nang makita nga niya ang cellphone na iyon, ngunit huli na ang lahat dahil napanood nga nitong si Marge ang paglalampungan nitong si Thea at nitong si Paulo. At rinig niya rin kung paanong tumakbo itong si Jobert papasok sa loob ng mansyon. Dito nga may hinala na siya na hindi aksidente ang nangyari kay Jobert at malamang sa malamang ay tinulak nga ito. Kaya naman kinumpronta nga niya itong si Paulo at itong si Thea at tinanong kung sino sa kanilang dalawa ang tumulak sa kanyang kapatid.